Hi guys! Welcome to my channel. My name is Christine, and for today's video, I am going to show you how to file 1701A using the EBIR form package. But before that, please don't forget to like and subscribe to my channel. Ito ay para sa mga self-employed individuals na pinili ang 8% income tax rate. So, pag nag-8% ka, tax-free ka, basta hindi ka lalagpas ng 250,000 annually. I'm not from the BIR, but umattend ako ng orientation about tax last year. So, gumawa din ako ng mga ibang guide para sa mga quarterly, sa certificate of registration, and sa mga books of accounts. I think makakatulong sa inyo yun. Okay. Ang 1701A ay para sa mga self-employed individuals na kumikita purely from business or profession. So, we are self-employed ESL teachers and we are considered as professionals din. So, dito tayo nagpo-fall. Okay, nagtuturo ka online but meron kang work na iba. So, sa 1701 ka, dun ka sa mixed income. So, iba yung form. Ang deadline for this form, April 15. So, ang haba pa ng panahon. Ginawa ko lang to kasi tapos na yung cut-off for this year. So, ang unang-una mong gagawin ay i-download yung EBIR form package sa kanilang website, sa BIR website. Ang latest version ay 7.7. Lagi siya nag-update, so it's best to check the website bago ka mag-file ng tax mo. Like ako today, in-update ko siya last week kasi 7.6 yung dati kong ginamit for the previous quarter. But ngayon, nakita ko na meron na palang 7.7. So, ida-download mo siya, i-extract mo yung files, and then install. So, kapag na-install na siya, ganito yung lalabas. Mga details na kailangan mo dito ay nasa COR. Okay, start ka sa TIN, RDO code, line of business, nasa COR to lahat. So, ilalagay nyo lang dyan. And then, pipiliin mo yung 1701A new. Yung bago. Pag napili mo na yung A, pipiliin mo na yung fill up the form. And then, ito yung lalabas. Dito ka mag-start sa first page. Sa first page, makikita mo dyan, 1701A, January 2018. Ito yung latest form nila. Okay, so mag-fill out tayo ng form for the year 2020. Amended return, no. Short period, no. And then, taxpayer, yung TIN mo. So, number 6, we are considered professional. So, ang pipiliin natin ay professional. So, number 7 naman, ang pipiliin mo dyan ay 8% income from profession. So, kailangan dito, kasi ito na yung pinaka-last quarter di ba? 1701. Q for the first, second, and third. For the final quarter is 1701A. But, kung ano yung pinili mo sa previous quarter, kung ano yung pinili mong income tax rate, yun na rin ang rate mo for the whole year. So, hindi ka pwedeng graduated ka last quarter and then for the final quarter, mag-8% ka. So, same lang siya. Pwede ka lang magpalit ng income tax rate sa beginning of the taxable year. So, January. Pwede ka mag-update pwede ka mag-update nun. Okay, so 8%. And then, ilalagay mo dyan, pangalan mo, address mo, yan, birthday, zip code, citizenship, yan, just pirmahan nyo lang yan. I'm single kasi sa single, 19. Yan, so nasa 8%. Ang ano kasi, sa 8%, tax-free tayo, di ba? But hindi tayo pwede mag-deduct ng business expenses. Yun. And then, so, punta ka na ngayon. Napirmahan mo na yung part 1. Punta ka na ngayon sa second page. Punta ka dito sa 8% income tax rate.
Okay, punta ka na sa second page. Part 4B for 8% income for 8% income tax rate. Okay, kung ngari, ang kinikita mo per cut-off ay 10,000. So, meron kang 20,000 a month. So, kung meron kang 20,000 a month, meron kang 60,000 per quarter. So, sa apat na quarter, kung nakakota ka ng 60,000 per quarter, meron kang 240,000. For example, yan ang ilagay mo. 240K. And then, i-minus mo dyan yung sales returns, allowances, and discounts. Wala ko nyan. So, kung ano lang yung nakalagay sa payout ko, yun lang ilalagay ko. Kung taga-Ingo ka, punta ka lang ng payment information, and then hanapin mo doon yung, and sa time period, piliin mo yung annually. So, makikita mo doon. Ililipat mo na lang siya talaga. Okay? So, 49 items 47 minus 48, yun yung lalabas sa 49. Sa 50 naman, kung meron kang mga ibang kinita aside from teaching, or may mga natanggap kang cash, or ano pa man yan na income mo, pwede mo yung ilagay dito. But ako kasi wala naman. I am working for Ingo only. So, sa Ingo lang naman ako nag-work. So, sa Ingo lang talaga ang income ko. Ayun, lalagay mo dyan. And then, 52, yung total nila. Tapos, so sa 53, lalagay mo dyan yung total ng 49 and 52. Nakalagay naman dyan, so babasahin nyo na lang. Pero kasi automatic naman to. Kung magpo-file ka, complete niya. So, input mo lang talaga yung mga kinita mo. And then, eto na. So, naka 8% ka, lalagay mo dyan yung 250,000. Kumita lang ako ng 240, negative ba ako ng 10,000. Yeah, 10,000. Negative siya. So, ang tax due ko ay 0. Pag bumalik ako sa part 2, dyan ko kasi makikita kung magkano yung babayaran ko. So, wala. 0. Pag naka 8% ka, basta hindi ka nalagpas ng 250, wala kang tax. Okay. Kung first time mo mag-file, so ilagay mo lang dyan kung magkano yung kinita mo. Just make sure na naka-register ka at naka 8% ka. Makikita nyo yun sa COR nyo. Kung ano yung pinili nyong income tax rate. Balik ka uli ng page 2, tapos double check mo yung mga nailagay mong numbers, and then click validate, save, and then submit. Minsan kasi lalo na kapag malapit na yung deadline, ang hirap na mag-send. So, kapag nag-error, you have to try it again and again hanggang maging successful. And then, pag nag-successful siya, sasabihin naman. And then, hintayin mo na lang yung email from the BIR and then keep that email kasi yun yung proof natin na nag-file tayo ng tax online. So, yun lang guys. Napakadali lang, napakasimple. You don't need to pay someone to file for your taxes kasi kayang-kaya itong gawin on your own. Ayan guys. So, if you have any questions, just leave a comment. Or you may also send a message to my Facebook account, Teen Manigo. Thanks for watching and until my next video. Bye-bye!